Makibalita tayo sa relief distribution na isinagawa ngayong araw sa mga evacuation centers sa Maguindanao del Norte at iba pang MSSD operations update sa bagyong Inday. Para sa iba pang detalye, kasama natin via Zoom si Registered Social Worker Disaster Response Information Management Section Head ng DRMD MSSD BARMM, si Ma'am Hayanifa Giling Makaanga. Ma'am, magandang gabi po. Assalamualaikum. Magandang gabi po. Assalamualaikum po, Sir Nerds. Kumusta na po ating mga kabayan dyan sa BARMM at kumusta din po ang ating relief operations dyan sa area? Sa ngayon po ay meron po tayong naitalang mahigit 22,901 families po na apektado po sa paglubog ng baha. And out of that total number, ay meron tayong 4,465 IDP families po na kasalukuyan ngayon ay nasa evacuation centers po. Okay. Ano yung naging challenge natin sa pagpunta sa mga areas na ito na alam natin na tuloy-tuloy yung pagbabaha or tuloy-tuloy yung baha, tuloy-tuloy yung pag-ulan at may mga flash floods in some areas na pinupuntahan ninyo. Marami pong areas actually ang nabalitang lubog sa baha at saan-saan po ito? Actually po, nahirapan po ang ating mga staff po ng MSSD doon sa bawat munisipyo po dahil po doon sa lakas po ng current ng tubig baha. And then, mga around 9 a.m. saka po pumasok yung mga datos na gusto natin makuha. And then, meron tayong 17 municipalities na lubog na apektuhan po doon sa pagbaha. Meron tayong 9 municipalities po sa Maguindanao del Sur, and then 6 municipalities naman po doon sa Maguindanao del Norte, and isang 1 municipalities po sa Lanao del Sur. Kasalukuyan po kaninang umaga po, may patuloy ko lang po ay namigay po ng hot meals ang MSSD doon po sa bayan ng Para Municipality, na kung saan meron tayong 1,200 families po na nabigyan natin ng hot meals. And then ang ating team po ng Maguindanao del Sur ay umikot po doon sa iba't ibang bahagi po ng evacuation centers para po mamigay ng food items na kung saan meron tayong naglalaman po ito ng 25 kilograms of rice and food packs, and then non-food items po kagaya po ng dignity kits, water kits at hygiene kits at iba pa pong pangangailangan po ng ating mga IDP families. Batid natin ang hirap ba na pinagdadaanan ng mga pamilya, syempre pa yung ginawa ninyong pagresponde sa kanila, pero alam natin din na ilan sa mga family ay mahirap din kumbinsihin na kung paano sila iaalis sa kanilang mga lugar. As we know, marami po tayo na ilikas. Kanina may mga nasabi po kayong mga numero. Sa kasalukuyan, ilan po yung mga evacuation centers natin? Meron tayong pong 7 evacuation centers sa Maguindanao del Sur, and then 13 evacuation centers sa Maguindanao del Norte, at meron tayong isa po sa Lanao del Sur, and then out of the, meron din tayong 7 home base or outside evacuation centers po sa MDN. And then yung patungkol po dun sa paano ba na-rescue po, mayroon po tayong kasama po natin ang Bangsamoro Ready at saka mga MDRMO sa iba't ibang munisipyo kung saan po meron pong pagbabaha. Sila po yung tumulong doon sa mga pamilyang apektado po doon sa baha. And as we speak, ay nandun pa rin sa ilang mga evacuation center na nabanggit mo yung mga families na apektado at hindi pa rin sila pinapabalik dahil kung hindi ako nagkakamali, tuloy-tuloy pa rin ba yung pag-uulan dyan sa area? Yes, patuloy po pa rin po ang paglakas po ng pagbuhos po ng ulan actually. Dito sa Cotabato, malakas po ang ulan kanina kasi intermittent po yung ulan po natin dito sa farm areas. Okay, alam natin din na yung coordination natin with DSWD and MSSD. Sa ngayon, kaya pa ba natin sa MSSD yung pangangailangan ng ating mga kababayan dyan sa area? O pag hindi naman kailangan, agad naman nandyan ang DSWD on the national level?
Sa ngayon po ay base po doon sa number po ng apektadong families po sa pagbaha ay hindi po kakayanin ni MSSD lahat. So may pang-coordination po na mangyayari po sa DSWD upang sila po ay mag-augment sa atin para doon po sa hindi namin kayang mabigyan ng ating mga ayuda or non-food items and food items. Tama, no? Teka lang, balikan ko lang yung mga binamimigay ng mga MSSD, kanina nabanggit mo, there are food items and there are non-food items. Meron Yes. ding mobile kitchen na, ito yung kakaiba kasi, no, sa MSSD kasi yung pinapakain natin at binibigay natin sa ating mga kababayan ay puro yan halal, no? Kumbaga, Yes po. everyone can benefit on those food items that we give at pinapakain. Walang takot yung ating mga kababayan dyan sa BRMM na baka mamaya haram yung kanilang makain. Tama po ba, ma'am? Tama po, meron tayong mobile kitchen po na pumunta po doon sa barangay Magsaysay ng Parang at patuloy pa din po magbibigay po ng hot meals gamit-gamit po ang aming mobile kitchen po. Okay. Hanggang kailan po natin sila aabisuhan o kaya pa papastay sa mga evacuation centers? For as long as po ay maging kalmado na po ang panahon at wala na pong pagbabaha, ay nananatili pa rin po ang mga kababayan natin, ng mga IDPs na doon muna sila sa evacuation centers until okay na po ang sitwasyon sa kanilang mga kabahayan. Okay. And after this, sa kanilang pagbalik, alam natin na ilan sa mga kagamitan nila ay, or mga mismo bahay nila, no? Kung hindi tayo nagkakamali, ay talagang na niragasan itong pagbabaha. May tulong pa rin ba na pwedeng makuha yung ating mga kababayan mula sa MSSD? Opo, patuloy po kaming magbibigay ng suporta, tulong po doon sa mga affected families po. Okay. Bilang panghuli, ano po ang ating paalala sa ating mga kababayan? At syempre, assurance na din ng mga pamilya na nandito sa Metro Manila, sa kanilang mga pamilya na naandyan sa BARM. Okay. Ang MSSD po ay patuloy po ay nagmo-monitor po doon po sa mga areas kung saan mayroong pagbabaha. At panawagan na rin sa mga kababayan natin na maging mapagmatsyag po sa ating kapaligiran at patuloy tayong makinig or doon sa mga advisories ng ating pamahalaan para po sa ating kaligtasan at sa ating pamilya po. Maraming salamat from the Disaster Response Information Management Section, ang ating head ng DRMD, MSSD BARM, si Ma'am Hayanifa Giling Makaanga. Maraming salamat po. Ingat po kayo dyan. Assalamualaikum. Maraming salamat po.